Maingay ang tunog ng mga makina sa loob ng malawak na hangar, pero may kakaibang katahimikan sa paligid nang pumasok ang isang matandang lalaki na nakasot. Siya ang CEO ng kumpanya, kilala sa pagiging istrikto, walang pasensya, at bihirang bumaba mula sa opisina para makipag-usap sa mga nasa ilalim. Sa araw na ito, dumiretso siya sa gitna ng hangar, kung saan nakapatong ang isang sirang rocket engine na halos kasing laki ng isang truck. Luma na ito, ginamit sa ilang test flights, at ngayon ay halos isinusuko na ng engineering team. Sa gilid ng makina, naroon ang isang binatang halos di napapansin, manipis ang katawan, suot ang lumak pero malinis na damit, at may bitbit na lumang toolkit. Siya ang anak ng isa sa pinakamatagal na mekaniko sa kumpanya, pero hindi siya opisyal na empleyado. Tinutulungan niya lang ang kanyang ama, nakikitingin, nakikialam sa maliliit na bagay na walang pumapansin. Ngayon, siya ang tinitigan ng CEO. Gusto mong patunayan ang sarili mo, hindi ba? Malamig na tanong ng matanda. Hindi makasagot ang binata, tinignan lang niya ang makina, tapos ang CEO. Ayusin mo to, walang tulong, walang gabay, kung kaya mo, baka may lugar ka rito. Walang tunog ang hangin sa sandaling iyon. Lahat ng nasa paligid ay napatingin sa kanila, mga technician, engineers, at ilang tauhang tila hindi makapaniwala sa narinig nila. Tahimik lang ang binata, tumingin siya sa makina. Malapit siya rito araw-araw, pero ngayon, ibang klaseng bigat ang dala nito. Hindi na ito basta sirang engine, ito na ngayon ang hamon sa buong pagkatao niya. Tumanggaw siya, marahan, at kinuha ang isang piraso ng tela para panasan ang gilid ng makina. Wala siyang sinabi, pero malinaw sa kilos niya na tinanggap niya ang hamon. Umalis ang CEO na walang lingon. Iniwan siyang mag-isa sa harap ng lahat. May ilan na natawa, may ilan na nagkibit-balikat, pero karamihan ay naghintay kung anong susunod niyang gagawin. Sa ilalim ng liwanag ng malalaking bombilya, binuksan niya ang isang access panel ng makina. Tumambad sa kanya ang mga sirang tubo, bitik-bitik na sail, at mga cable na putol-putol. Isa-isang tinitigan niya ang mga ito, parang sinusubukang tandaan kung saan niya ito unang nakita kasama ang ama niya. Nagsimula siyang magsukat gamit ang simpleng caliper na luma na rin. Gumamit siya ng flashlight at sinilip ang mga gilid ng combustion chamber. Lahat ay nakatingin sa kanya, pero parang wala siyang ibang mundo kundi ang mga pirasong bakal sa harap niya. Marumi, komplikado, at mukhang imposibleng ayusin. Pero sa kanyang mga mata, isa itong puzzle, hindi imposible, kundi hindi pa lang nalulutas. Sa isang sulok ng hangar, nandoon ang kanyang ama. Hindi siya lumapit, hindi siya nagsalita, pero alam ng binata na nakamasid siya. Alam niya rin na ang hamon na ito ay hindi lang para sa kanya kundi para sa pangarap nilang dalawa, ang mapansin, ang mapaniwala, at ang mapatunayan na kahit walang diploma, may taong may alam, may galing, at may puso. Sa loob ng isip niya, wala nang ibang iniisip kundi ang unang hakbang. Alam niyang hindi siya pwedeng magkamali, hindi dahil sa ayaw niyang mapahiya, kundi dahil ngayon lang siya binigyan ng pagkakataon na hindi kailanman inaasahan. Sa mundo ng mga taong puro titulo at posisyon, isa lang siyang anak ng mekaniko. Pero ngayong gabi, sa harap ng sirang makina, sa gitna ng isang kumpanya na puno ng duda, nagsimula siyang gumalaw. Tahimik, pero may layunin. Sa bawat galaw ng kanyang kamay, unti-unti niyang binubuo ang isang bagay na mas mahirap pa sa pagkumpuni, ang pagbuo ng tiwala sa sarili, at sa mga mata ng mga taong matagal nang hindi siya nakikita, tahimik ang paligid habang patuloy na nakatayo ang anak ng mekaniko sa harap ng sirang rocket engine. Ramdam niya ang bigat ng hamon na ibinato sa kanya, hindi lang dahil sa laki ng makina, kundi dahil alam niyang hindi lang ito tungkol sa pagkukumpuni, ito'y tungkol sa pagkilala. Isang pagkilala na matagal na niyang inaasam, hindi para sa sarili lang, kundi para sa ama niyang buong buhay ay nasa anino ng mga taong mas may titulo. Lumapit siya sa makina, may dala siyang lumang toolbox. Isa-isa niyang binuksan ang mga takip ng engine, kinapa ang mga bahagi, at sinipat ang mga cable. Hindi niya agad nakita ang eksaktong problema, pero alam niyang kailangang magsimula siya sa inspection. Kumuha siya ng flashlight at sinimulan ang masusing pagsusuri. Malamig ang hangin sa loob ng hangar, ngunit ramdam niya ang paglalagkit ng pawis sa batok niya. Isa-isa niyang tinapik ang mga hose, at sinuri ang bawat koneksyon. Dito niya nakita ang mga bitik, ang tagas ng fuel, at ang mga pipong na halos tanggal na. Habang nakayuko, biglang lumapit ang isa sa mga senior na mekaniko, nakatawa. Sigurado ka bang alam mo ang ginagawa mo, Iho? Tanong nito, hindi siya sumagot. Alam niyang mas mabuting huwag na lang magpaliwanag. Hindi pa oras para magsalita, oras pa para magpakita. Tumalikod lang siya, at nagpatuloy sa trabaho. Pero sa loob niya, ramdam ang kaunting pag-alinlangan. Kaya ko ba talaga to?
Pagka-uwi niya ng gabing yun, diretso siya sa maliit na garahe ng kanyang ama. Wala pa ring katao-tao sa daan. Madilim at malamig. Nakaupo roon ang ama niya, may hawak na lumang pyesa habang naglilinis. Umupo siya sa tabi nito. Pa, sabi niya, paano mo dati kinokontrol yung pressure kapag hindi stable ang feed line? Napatingin sa kanya ang matanda, ngumiti ng bahagya. Pressure regulator mo, huwag mo lang tingnan sa gauge. Pakinggan mo, may ritmo yan. Napaisip siya, hindi textbook, hindi digital, pakiramdaman. Bumalik siya kinabukasan sa hangar, bitbit ang bagong kumpiyansa. Inayos niya ang pagkakabit ng mga tubo, sinubukang tanggalin ang mga lumang seal. Pero sa gitna ng pagkukumpuni, natuklasan niyang kulang siya ng materyales. Walang extra gasket, at may ilang koneksyon na disakto ang sukat. Imbes na magpanik, kumuha siya ng papel at lapis, at gumuhit ng maliit na sketsa ng pipong layout. Iniisa-isa niya ang mga sukat. Tiningnan niya ang plano, binago ang ilang parte para iakmas sa kung anong meron siya. Sa gitna ng pag-iisip, nilapitan siya ng ama na sumilip lang saglit. Kung gusto mong tumagal yan, dagdagan mo ng safety valve dito, sabay turo sa isang bahagi ng layout. Napangiti siya, ganun pala, salamat pa, tumanggo lang ang matanda, sabay alis ulit. Tahimik, pero ramdam mo ang suporta. Ganoon lagi ang tatay niya, hindi madaldal, pero laging andyan. Sa bawat hakbang, mas lalo niyang nauunawaan ang sistema ng rocket engine. Hindi lang ito puro pyesa at metal. Parang tao rin ito, may galit, may init, may hininga. Kailangan mo lang makinig. Habang ginagabi na naman siya sa hangar, dumarami rin ang taong lumilingon. Hindi pa tiwala ang lahat, pero nagsisimula na silang mapansin na may ginagawa siya, seryoso, disiplinado. Hindi siya pala sigaw, pero bawat galaw niya ay may layunin. Ang anak ng mekaniko na akala ng lahat ay walang alam, biglang naging sentro ng atensyon sa gitna ng hangar na iyon. Sa sulok ng malaking silid, tahimik siyang nagpatuloy sa paglalagay ng bagong mga tubo. Gamit ang mga lumang tools ng kanyang ama, dahan-dahan niyang binubuo ang makina na akala ng CEO ay imposibleng ayusin. Sa puso niya, alam niyang hindi lang ito tungkol sa makina, ito'y laban para sa respeto. At hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nakakamit. Tahimik ang buong hangar habang tuloy pa rin sa pagkukumpuni ang anak ng mekaniko. Hawak niya ang isang lumang piraso ng tubo, nililinis niya ito ng paunti-unti gamit ang basahan at langis. Wala siyang sinasabi, pero ang isip niya ay pawn ng tanong. Tama ba ang ginagawa ko? Sapat ba to para mapaganya ang makina? Hindi niya namamalayan, unti-unti na siyang napapalibutan ng ilan sa mga empleyado ng kumpanya. May isang lalaking naka-formal na suot, may hawak na tablet at tahimik na nakamasid. Sa tabi nito, may isang grupo ng engineers na pabulong na nag-uusap, pero hindi na kinakailangang marinig ang sinasabi nila. Nakangisi sila, at halata sa mata nila ang pagdududa. Anak lang yan ng mekaniko, bulong ng isa, sabay tawa. Wala namang engineering degree yan. Ramdam niya ang mga mata sa likod ng ulo niya. Hindi man siya tumatalikod, alam niyang pinag-uusapan siya. Hindi lang basta-basta ang hamon sa kanya. Pati dignidad niya, parang pinandidirihan ng ilan. Pero hindi siya tumigil. Hindi siya nagsalita. Pinili niyang mag-focus sa trabaho, kahit na unti-unting bumibigat ang dibdib niya. Nagpahinga siya saglit, naupo sa gilid ng mesa habang pinupunasan ng pawis. Nakatingin siya sa engine, parang kinakausap niya ito. Sa isip niya, paulit-ulit niyang iniisip kung saan nagkakamali. Tiningnan niya ang notes niya, ang mga drawing na ginawa niya kagabi. May hindi tumutugma, parang may kulang. Bumalik ang alaala ng isang lumang kwento ng ama niya, noong minsang tinanong siya kung bakit hindi umaandar ang isang makina kahit kompleto naman ang parts. Ang sagot daw, dahil hindi lahat ng bagay umaandar sa papel. Minsan, kailangan mo lang marinig yung ugong. Napaisip siya, tumayo, at lumapit ulit sa makina. Pinakinggan niya ang tunog sa loob habang pinapaikot ang manual flywheel. May ingay, isang mahina, pero paulit-ulit na tunog. Parang may friction. Isa sa mga rotors, hindi properly aligned. Kinuha niya ang isang measuring tool at sinimulang i-adjust ang alignment. Tumagal siya sa pag-aayos, halos 2 oras bago niya nakuha ang tamang pagkakapatong ng parts. Habang ginagawa ito, hindi niya na rin namalayan ang paglapit ng isang matandang engineer na tahimik lang din palang nanunood. Tama ang ginagawa mo, bulong ng matanda. Karamihan dito, puro analysis lang. Pero ikaw, nararamdaman mo yung makina. Napatingin siya, ngumiti lang, at tumanggo. Walang ibang sinabi ang engineer. Tumalikod lang at naglakad palayo. Pagkatapos ng adjustment, nagsimula na siyang gumuhit ng mas detalyadong plano ng koneksyon. Kumuha siya ng lumang carton at ginamit itong blueprint. Isa-isang linya, isinulat niya kung saan dadaan ang pressure line, saan ang release valve,
at saan dapat ilalagay ang backup regulator. Habang patuloy siya sa pagguhit, unti-unti na ring nawawala ang takot sa mata niya. Napapalitan ito ng kumpiyansa, hindi pa tapos ang makina, pero ramdam na niyang may direksyon na siya. Sa bawat guhit at pagsukat, parang binubuo rin niya ang sarili niyang pangalan, hindi bilang anak ng mekaniko, kundi bilang taong may sariling kakayahan. Bumalik siya sa trabaho, ngayon may bagong lakas. Naglinis siya ng mga parte, pinunasan ng valves, at sinimulang ayusin ang fuel line. May ilang beses na natulsikan siya ng langis, pero di na niya alintana. Alam niya na sa bawat hakbang, mas lumalapit siya sa tagumpay. Sa isang sulok ng hangar, tahimik pa ring nanunood ang CEO. Hindi ito lumalapit pero halatang nagmamasid sa bawat kilos niya. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng CEO, pero nararamdaman niyang may bahagyang pagbabago sa tingin nito. Hindi na ito tingin ng pagdududa. Parang may halong interes, parang gusto nitong makita kung hanggang saan kayang dalhin ng isang taong walang pangalan ang gawa niyang milagro. Sa puntong iyon, alam na niya, hindi lang siya basta nag-aayos ng makina, binubuo niya ang tiwala ng lahat ng hindi naniwala sa kanya. Isa-isa, tahimik, pero sigurado, maaga siyang dumating sa hangar kinabukasan. Wala pang ibang tao, pero mainit na ang ilaw sa loob. Inilabas niya ang mga gamit niya at sinimulang isa-isang bitbitin ang mga paisang nilinis niya kagabi. Tinitigan niya ulit ang rocket engine, parang sinasabi niyang, ngayon, tapusin na natin to. Sinimulan niya sa paglalagay ng mga clean pipes at metal seals. Isa-isa niyang ikinabit ang mga ito, tinitiyak na masikip ang kapit. Habang ginagawa niya ito, paulit-ulit niyang ni-review ang mga sukatan sa isip niya. Hindi siya gumagamit ng anumang digital na tool. Lahat sa memorya, sa pakiramdam, at sa kaunting gabay mula sa mga drawing niyang hand-drawn lang. May ilang parte na halos ayaw pumasok sa fitting. Napilitan siyang gumamit ng heat treatment para lumuwag ang isa sa mga metal tubang. Habang hawak niya ang burner, may dumaan na teknisyan na nagtanong, baka masira mo yan, boy. Napalingon siya saglit, ngumiti lang, tapos binalik ang atensyon sa ginagawa niya. Sa bawat pag-ikot ng wrench, mas lalong tumitindi ang focus niya. Walang cellphone, walang music, walang kausap. Tanging tunog ng tools at hininga niya ang maririnig. Ilang beses siyang napapahinto, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pangambang baka may mali sa ginagawa niya. Pero sa bawat pagdududa, inuulit niya ang proseso, tinatama kung kailangan, binabalikan ang layout. Pagkatapos ng ilang oras, natapos niya ang major piping. Ngayon, kailangan na niyang linisin ang main combustion chamber. Isa ito sa pinakamahirap na bahagi, konting pagkakamali lang, delikado ang buong makina. Kumuha siya ng lumang metal brush at sinimulan ang pagkuskus. Isa-isa niyang tinanggal ang resido sa loob, pinunasan ng langis, at sinigurong walang bara. Habang abala siya, biglang lumapit ang senior technician na nakita niya noong nakaraan. Tahimik itong nanood, pero may dalang folder. Inabot nito sa kanya ang papel, ito yung torque specs ng bolts. Kinuha ko sa archive, luma na yan, pero baka makatulong. Hindi siya makapaniwala, kinuha niya ito, at bahagyang yumuko. Salamat po, sagot niya. Doon niya naramdaman na hindi siya nag-iisa. Maaaring may ilan pa ring nagdududa, pero may nagsisimula ng maniwala. Nasa kanya na ang pagkakataon. Hindi na lang ito tungkol sa kanya, pati na rin sa ama niyang tahimik na nagturo sa kanya ng lahat. Sa kalagitnaan ng trabaho, may sumabog na maliit na tunog sa isang bahagi ng makina. Tumakbo agad siya, tiningnan kung saan nanggaling. May leak sa isang connector. Hindi masyadong malaki, pero sapat para pigilan ang success ng buong test. Hindi siya nagpanik. Kumuha siya ng sealant at wrench, agad niyang kinumpuni ang problema. Inabot siya ng halos 30 minuto, pero sa huli, naayos din. Nang lumubog ang araw, nakaupo siya sa isang bangkito sa gilid ng hangar. Marumi, pagod, pero may ngiti sa mukha. Tinignan niya ang halos buo ng rocket engine sa harap niya. Malayo pa, pero kitang-kita na ang resulta ng lahat ng pagod. Naalala niya ang mga salitang sinabi ng ama niya dati, hindi mo kailangang sigawan ang mundo para pakinggan ka. Gawin mo lang ng tama ang trabaho mo. Maririnig ka rin nila, at sa sandaling yun, parang naintindihan na niya ang ibig sabihin nun. Nagayos siya ng gamit, pero bago siya umuwi, hinarap niya ulit ang makina. Hinaplos niya ang gilid nito, parang sinasabing, salamat sa pagtuturo mo sakin. Ang isang sirang rocket engine, naging simbolo ng pagbangon niya, hindi lang sa trabaho, kundi sa sarili. Hindi pa tapos ang laban. Pero alam niyang nasa tamang direksyon na siya. Isa-isa, dahan-dahan, binubuo niya hindi lang ang makina, kundi ang tiwala ng mga taong dati ay hindi man lang tumingin sa kanya. Kinabukasan, wala pang araw ay nasa workshop na siya sa likod ng kanilang maliit na bahay.
Dito siya lumaki, dito siya natutong humawak ng wrench, at dito rin siya unang natutong hindi lahat ng problema ay nasosolusyonan ng mahal na kagamitan. Kadalasan, diskarteng galing sa karanasan ng mas epektibo kaysa sa mamahaling gamit. Hawak niya ngayon ang plano na iginuhit niya kahapon, at alam niyang kailangan niyang gumawa ng bagong component, isang pyesa na hindi available sa kahit anong warehouse ng kumpanya. Kumuha siya ng recycled na bakal, galing sa lumang bahagi ng isang tricycle engine na itinabi nila ng kanyang ama. Inukit niya ito gamit ang luma nilang grinder. Dahan-dahan, inukit niya ang hugis ng custom valve adapter na kailangan para ma-stabilize ang fuel flow. Walang CNC machine, walang high-tech na cutter. Puro manual, pawis at tiyaga ang puhunan. Makalipas ang ilang oras, natapos niya ang unang prototype. Hindi ito perpekto sa itsura, pero swak ang sukat. Dinala niya ito sa hangar, kabado man, pero handang subukan. Isa-isa niyang kinabit ang pyesa sa engine. Walang maraming salita, walang explanation. Basta ginawa niya lang ang kailangan. Sa unang pagkabit pa lang, ramdam niya na tama ang fit. Mula sa pagkakabit ng valve hanggang sa pagkakathread ng hose, lahat saktong-sakto. Napangiti siya ng bahagya, hindi dahil sa pagyayabang, kundi dahil sa tagumpay ng sariling kamay. Ilang empleyado ang lumapit at tahimik na tumingin habang kinokomplito niya ang koneksyon. Wala na ang ngisi ng pagmamaliit sa mukha ng ilan. Ngayon, parang nagtataka sila. Paano nagawa ng isang walang diploma, ang paisang matagal nang hindi ma-resolve ng ibang engineers? Habang abala siya sa pagkakabit ng bagong parts, bigla siyang tinapik ng isang mekanikong matagal nang nagtatrabaho roon. Ikaw ba gumawa niyan? Sa labas lang. Tanong nito. Tumanggo siya. Kaya pala, ganyan din ang ginagawa namin noon. Walang blueprint pero tumpak. Tumanggo lang siya ulit. Walang kailangang palakpakan. Tahimik ang respeto, pero totoo. Lumipas ang mga oras at unti-unting nabubuo ang engine. Konting adjustments na lang ang kailangan. Naglagay siya ng support bracketing, inayos ang mga pressure sensors at sinigurong tama ang alignment. Isa-isang parte ng makina ay nabubuhay na muli. May ritmo na sa galaw ng kanyang kamay, parang sayaw ng karanasan at determinasyon. Biglang dumating ang CEO. Tahimik itong tumayo sa malayo. Sa unang tingin, hindi mo agad mapapansin. Pero sa gilid ng mata niya, ramdam niya ang presensya. Hindi ito ang klaseng presensya na nakakatakot. Ito yung presensya ng isang taong curious, interesadong makita kung ano ang kayang gawin ng isang hindi kilalang pangalan. Hindi siya tumigil sa trabaho. Nagpatuloy siya sa pagkumpuni, pagkabit, at pagsusuri. Napatingin siya sa bagong kinabit na pyesa at parang may kaba. Kailangan niyang siguraduhin na hindi ito sensible sa test. Isa lang ang mali, babalik siya sa umpisa. Ngunit may tiwala na siya ngayon, hindi lang sa pyesa, kundi sa sarili. Nagsimula na siyang mag-set up para sa dry run. Ikinabot ang temporary fuel line, sinigurong walang tagas, at sinimula ng manual spin test ng engine. Pinakiramdaman niya ang tunog. Maayos ang pag-ikot. Wala siyang narinig na ingay o vibration na hindi dapat naroon. Wala ring amoy ng tagas ng gas. Maayos ang pressure reading sa gauge na pinahiram sa kanya ng technician. Ngayon, lumapit ang CEO. Walang sinabi, pero tumingin ito direkta sa kanya. Tumanggo lang ito, sapat na para malaman niyang napansin ang ginagawa niya. Sapat na rin yun para magkaroon ng kaunting tibay sa loob niya. Hindi pa ito ang katapusan, pero ito ang simula ng pagbabago ng tingin sa kanya ng mga taong dati ay hindi man lang bumati. Habang pinupunasan niya ang langis sa kamay, tinignan niya ang makina. Buo na, buhay na ulit, pero higit sa lahat, may bahagi ng sarili niya ang buo na rin. Ang dating anak lang ng mekaniko, ngayon, isa nang gumagawa ng imposible gamit ang bare hands, kaalaman, at puso. Nakatayo siya sa gilid ng hangar, tinititigan ng engine na buong-buo na sa harap niya. Hindi ito perpekto, pero ito ang resulta ng mga araw ng walang tulog, paulit-ulit na pagkukumpuni, at tahimik na laban sa pangmamaliit. Handa na siya para sa susunod na hakbang, ang pinakaunang test run ng makina. Pumasok ang ilang engineers, kasama ang technician na tumulong sa kanya dati. Bitbit nila ang test stand at mga sensors para sa initial evaluation. Ang buong hangar ay tila naghahanda sa isang critical moment. Tahimik pero puno ng tensyon. May mga mata na nakatutok sa kanya, ilang duda pa rin, ilang interesado, pero karamihan ay tahimik lang na nagmamasid. Tinulungan siya ng technician sa pag-set up ng sensors. Sinigurado nila na tama ang reading ng pressure, fuel flow, at temperature. Bawat connection ay doble nilang siniguro. Habang ginagawa nila ito, napansin niyang naroon din ang CEO. Tahimik lang ito sa likod ng mga salamin sa observation room, pero ramdam mo ang presensya. Hindi na siya ang tipo ng presensyang nanunukat. Ngayon, parang naghihintay.
Lumipas ang ilang minuto at handa na ang lahat. Ang hudyat ay isang simpleng tango mula sa lead technician. Pinindot niya ang switch para sa initial spin-up ng makina. Umikot ang core. Sa una, maayos. Pero ilang segundo pa lang, may narinig siyang kakaibang ingay. Para itong metal na kumikiska sa loob. Maya-maya, biglang huminto ang makina. Isang alarmang tumunog, senyales ng system fault. May leak sa isang section ng valve. Hindi siya nataranta. Alam na niya ang ibig sabihin ng tunog. Tumakbo siya agad sa makina, pinatay ang main power, at sinuri ang problemang bahagi. Nasa likod ng pressure chamber ang maliit na tagas. Hindi malaki, pero sapat na para pigilan ang buong proseso. Huminga siya ng malalim, tumango, at kinuha ang mga gamit. Habang inaayos ang tagas, ilang empleyado ang tila nagkibit-balikat. Sabi ko na nga ba bulong ng isa. Pero hindi niya ito pinansin. Alam niya ang mali. Isa lang tong adjustment. Hindi ito kabiguan. Ginamit niya ang improvised sealant at tinaitan ang coupling. Matapos ang halos kalahating oras ng adjustment, ibinalik niya ang lahat sa posisyon. Tumayo siya at tumingin sa lead technician. Subukan natin ulit, mahina niyang sabi. Pumwesto sila. Inayos ulit ang mga readings. At sa pangalawang pagkakataon, pinindot niya ang switch. Umikot ulit ang makina. Sa una, parang may kaba sa bawat segundo, pero sa paglipas ng bawat ikot, gumanda ang takbo. Tumaas ang pressure, umabot sa target reading, at nanatiling stable. Walang vibration, walang leak, tumahimik ang hangar, wala nang ingay kundi ang tunog ng makina. Isang malinis, mahinahong ugong. Tumayo siya sa tabi nito, hindi makapaniwala. Ang makina na pinaniniwala ang hindi na maaayos, ngayon ay gumagana ng walang problema. Narinig niya ang isang dahan-daang palekpak mula sa likuran. Isa, dalawa, hanggang sa ilan pa. Hindi malakas, hindi pa engrandi. Pero sapat para maramdaman niyang may mga mata na ngayon ay hindi na nagdududa, nakakakita na ng totoo. Tumigil siya sa tapat ng makina, pinatong ang kamay sa gilid nito. Naroon pa rin ang langis at init pero ramdam niya ang tibok ng tagumpay. Walang sinabi ang CEO, pero nakatingin ito diretso sa kanya mula sa observation room. Isang simpleng tango mula rito ang nagsilbing kumpirmasyon. Ang unang test ay tagumpay. Hindi ito perpekto, pero sapat para ipakita na ang gawa niya ay totoo, matibay, at maaasahan. Hindi lang niya pinaganya ang makina, pinatunayan niyang hindi kailangan ng titulo o diploma para maging totoo ang talino. Sa mga mata ng mga nanunood, nakita nila ang hindi inaasahan. At sa kanya, nakita niya ang sarili, hindi na lang anak ng mekaniko. Isa na siyang taong may sariling pangalan, may sariling galing, at may kakayahang gumawa ng bagay na kahit mga eksperto ay di inakalang magagawa. Tahimik ang gabi sa hangar. Kakaunti na lang ang mga tao, karamihan ay nag-uwian na. Nakatayo siya sa harap ng makina, halos hindi gumagalaw, parang iniisip kung totoo nga ba ang lahat ng nangyari. Sa kanyang likod, marahang lumapit ang senior technician, may hawak na clipboard. Pinirmahan na ng CEO ang report, bulong nito. Gusto nilang ipresenta ang ginawa mong engine sa susunod na board meeting. Hindi siya agad nakapagsalita. Tumango lang siya, bahagyang ngumiti. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang ganitong balita. Sa dami ng taong humusga, sa dami ng pagkakataong muntik na siyang sumuko, ngayon ay sila na mismo ang nagpapakita ng suporta. Iniikot niya ang mata sa paligid. Dito siya halos nakatira ng ilang araw. Sa sahig na puno ng langis, sa mga mesa na ng kalat, sa mga tools na hindi niya inakala na kaya niyang gamitin para sa ganitong klaseng proyekto. Bawat sulok ng hangar ay saksi sa katahimikan ng kanyang paghihirap. Walang sigawan, walang drama. Tahimik lang niyang pinatunayan ang sarili. Dumating ang ilang managers at ininspeksyon ang makina. Tahimik lang silang tumango at nagsulat ng mga notes. Wala ng sarkasmo, wala ng pagdududa. Isa sa kanila ang lumapit at nagtanong, ikaw ba ang gumawa ng mga adjustment sa fuel system? Opo, maikli niyang sagot. Magaling. Hindi yan madalas nakikita kahit sa mga graduate ng top engineering schools. Hindi siya umimik. Alam niyang hindi niya kailangan ng papuri para kumpirmahin ang sarili niyang halaga. Pero hindi rin niya ikinila, masarap sa pakiramdam na sa wakas, napansin din ang kanyang kakayahan. Habang naglalakad siya palabas ng hangar, nakita niya ang ama niyang tahimik na nakatayo sa dikalayuan. Hindi ito lumapit agad, pero may maliit na ngiti sa labi. Nang magtagpo ang kanilang mata, tahimik itong tumango. Wala nang kailangang sabihin, sa isang simpleng tingin, na iparating na ang lahat, ang suporta, ang tiwala, at ang pagmamalaki. Pa, bulong niya habang papalapit, naayos ko. Alam kong kaya mo, sagot ng ama, sabay tapik sa balikat niya. Naglakad silang mag-ama palabas ng hangar, tahimik lang pero magaan ang mga hakbang. Sa bawat hakbang, dala niya ang bigat ng mga araw na puno ng pagod,
at anggan ng tagumpay na hindi inasahan ng marami. Hindi ito pagtatapos. Hindi ito engranding tagpo na may paputok o palakpakan. Isa lang itong simpleng tagumpay ng isang taong pinagdudahan, sinubukan, at sa huli, napatunayan ang sarili sa pamamagitan ng gawa, hindi salita. Sa loob ng kanyang isipan, isang bagay lang ang malinaw, hindi na siya babalik sa dati. Hindi na siya ang simpleng anak ng mekaniko. Isa na siyang tao na hinamon ng mundo, at hindi lang niya tinanggap ang hamon, nilampasan niya ito ng walang ingay, pero may buong tapang, ilang linggo ang lumipas mula noong unang test run. Ngayon, nasa harap na siya ng isang silid pulong na may salamin sa lahat ng panig. Nasa gitna ang rocket engine na inayos niya mismo, malinis, buo, at handang ipakita sa mga board members ng kumpanya. Naroon ang mga opisyal, engineers, ilang media personnel, at mismong CEO na nakatayo sa tabi ng makina. Tahimik ang silid habang nagsimula ang presentation. Ang lead technician ang unang nagsalita, binigyang diin ang critical damage ng engine bago ito na-repair. Ipinakita nila ang comparison readings bago at pagkatapos ng repair. Tumaas ang efficiency, bumaba ang fuel consumption, at tumaas ang safety rating ng makina. Sa gitna ng lahat, siya ay nakatayo lang sa gilid, walang salita. Pero sentro ng lahat ng nangyayari. Pagkatapos ng technical explanation, lumapit ang CEO. Kinuha nito ang mikropono at tumingin sa kanya. Ang taong ito, na hindi graduate ng sikat na universidad, na walang engineering license, ang gumawa ng milagro sa harap natin, mahinahon pero matapang na sabi nito. Ginamit niya ang sariling talino, sariling diskarte, at galing ng kamay para ayusin ang isang engine na halos isuko na ng lahat. Napatingin sa kanya ang buong silid. May ilang kumukuha ng litrato, may mga nakangiti, at may mga tila nahihiya sa dati nilang pagdududa. Tumango lang siya. Hindi niya kailangan ng mahabang talumpati. Ang makina sa harap nila ang nagsasalita para sa kanya. Makalipas ang meeting, kinausap siya ng ilang investors. May nagtanong kung interesado siyang mag-aral sa isang top engineering school sa ibang bansa. Ang iba naman ay gustong kunin siya bilang consultant para sa mga bagong proyekto. Ngunit sa lahat ng offer, isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip niya, saan ko gustong pumunta pagkatapos nito? Bumalik siya sa lumang workshop nila ng ama sa hapon ding iyon. May dala siyang lumang planong hindi pa niya natatapos noon, isang idea ng mas maliit, efficient na engine para sa mga malalayong baryo. Pinakita niya ito sa ama. Gusto ko pong gawin to, pa. Para sa mga katulad natin. Para sa mga batang kagaya ko noon. Tumango lang ang ama niya, ngumiti. Simulan mo. Mula roon, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Hindi bilang empleyado ng kumpanya, kundi bilang innovator na may puso. Tinulungan siya ng kumpanya, pero hindi siya naging bahagi ng sistema. Pinili niyang manatiling malaya, makapagdisenyo para sa mga taong hindi naririnig. Nag-set up siya ng maliit na team, mga estudyanteng walang kaya, mga mekanikong binansagan lang na ordinaryo, at mga batang may ideya pero walang plataporma. Minsan, bumabalik siya sa hangar, doon kung saan siya unang pinagdudahan, unang sinubukan, at unang nanalo. Banibisita siya ng mga bagong engineers, hinihingan ng payo, kinakausap hindi dahil sa pangalan niya, kundi dahil sa respeto. Hindi siya naging milyonaryo, hindi siya naging sikat sa social media, pero naging inspirasyon siya sa napakarami. Lalo na sa mga batang kagaya niya, mga tahimik lang pero may utak, mga hindi pinapansin pero may pangarap. Sa huli, alam niyang hindi lang makina ang inayos niya. Inayos niya rin ang tingin ng lipunan sa mga kagaya nila. Pinatunayan niyang hindi mo kailangan ng titulo para gumawa ng imposible. Ang kailangan mo lang ay tapang, tiyaga, at paniniwala sa sariling kakayahan. At sa bawat tunog ng makinang pinapatakbo niya ngayon, paulit-ulit niyang naririnig ang tinig ng ama niya, pakiramdaman mo. May ritmo yan. Ang ritmo ng tagumpay na pinaghirapan, hindi minana. Tahimik, pero matatag. At ang dating anak lang ng mekaniko, ngayon ay taong may sariling pangalan na binuo sa langis, pawis, at dignidad.